Kamusta mga tagapakinig? Naririto kayo ngayon sa aking podcast kung saan tatalakayin ko ngayon patungkol sa premarital sex. Sa mga hindi nakakaalam, ang premarital sex ay isang sexual na aktibidad kung saan nagtatalik ang dalawang tao kahit hindi pa kasal. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Jose Reyes Jr., ito ay maituturing na immoral at maaaring maging panunulunya depende sa sitwasyon. Napapanong issue ito ngayon sapagkat lagi na natin itong naririnig sa balita o nakikita sa social media. Kung familiar kayo sa teenage pregnancy, isa iyon sa halimbawa ng premarital sex. Ayon nga sa resulta ng 2013 Young Adult Fertility and Sexuality Study na isinagawa ng UP Population Institute at ng Demographic Research Development Foundation, tinatayang na nasa 32% na kabataan mula 15 hanggang 24 taong gulang ang nasangkot sa premarital sex. 2.6% ng mga babae ang nanay na. Isa sa kada 10 babae na nasa age group na edad 15 hanggang 19. Maliban doon, nasa 13.6% naman ang mga anak pa lang. Dagdag rito, 35.5% na kalalakihan ang nasangkot sa premarital sex. Mas marami kaysa sa kababaihan na may 28.7%. Inaasahan namang ilalabas ang resulta ng pinakabagong pag-aaral ngayong Oktubre. Ano nga ba ang maaaring mga problemang makakaapekto sa iyo matapos sa premarital sex? Maaaring hindi gustong pagbubuntis, teenage pregnancy, abortion, STI, HIV o AIDS, regret o panghihinayang, pagkakasala, pagkawala ng respeto sa sarili, depresyon, pagkawala ng suporta sa pamilya, pag-aabuso sa droga, at maging ang pagpapakamatay. Ipinanukala ng gobyerno ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 matapos ang higit 10 taong paghihintay. Sa pamamagitan ng batas, isinama ng gobyerno ang sex education sa public school curriculum para sa mga estudyanteng edad 10 hanggang 19 upang ibigay ang mga impormasyon tungkol sa sex, sexualidad at pagbabago sa katawan. Pero kahit na nagpatupad na ng batas ang gobyerno, nagkukulang pa rin ang Pilipinas sa sex education. Ayon sa DepEd, hindi pa raw develop sa minimum standards ng comprehensive sexuality education na dapat sundin ng bawat guro maging ng paaralan. Bakit ba nauuso ngayon ang premarital sex o teenage pregnancy? Una, curiosity. Iba sa kanila ay hindi marunong gumamit ng contraceptives o hindi nila alam ang maaaring consequences nito. Okay naman pangalawa, wala silang pake sa paligid nila kahit may consequences na kailangan nilang harapin. Parang akala nila trip-trip lang ang pregnancy at parenting. That's why DepEd should focus more on sex education. Ito ang mapapayo ko sa kapwa kong kabataan. Kailangan niyo maging aware sa paligid at sundin niyo ang payo ng magulang niyo o ng nakatatanda dahil para rin sa inyo yon. Yan lamang at maraming salamat. Maligayang pakikinig sa inyong lahat.